Lagi na lang bang ganito, Ma? Buong buhay ko, hinuhusgahan na ako. Mula pagkabata ko, tumatak sa isipan ko na mag-iisa lang ako dahil sa kondisyon ko. Wala akong naging kaibigan dahil dito. Dahil sa walang kwentang naman ako sa'yo. Anak, wala namang may gusto sa ating dalawa na magkaganito tayo. Saka, tanggap mo naman ang sarili mo, hindi ba? Akala ko ba ayos lang sa'yo na ganyan ka? Pagod na akong husgahan, Ma. Kahit saan ako magpunta, hinuhusgahan ako. Pagod na akong marinig sa bibig ng mga tao na isa akong aswang. Na isa kang aswang. Pero normal lang naman tayong tao eh. Pagod na akong sabihin sa sarili ko na ayos lang ang lahat kahit na ang totoo hindi. Sobrang sakit sa pakiramdam na makakarinig na aswang ako. Aswang si Merinda, aswang si Lina. Dapat katakutan yan. Nakakasawa na rin. Minsan hinihiling ko na sana hindi na lang ikaw ang naging ina ko. Kahit kailan hindi ko ginusto na makaranas ka ng ganito, anak. Pinagbubuntis pa lang kita. Hinihiling ko na sana hindi mo mamana ang kondisyon ko. Pinaramdam ko sa iyo ang lahat. Pagmamahal, pangangalaga na hindi mo kailanman naranasan sa ama mo. Sa tingin mo, hindi masakit sa akin na binabansagan tayong aswang dito sa lugar na ito? Bago ka pa nasaktan, ako ang unang nasasaktan para sa'yo. Ngayon sasabihin mo na sana hindi na lang ako ang iyong ina. Kung pwede lang ilipat sa akin lahat ng paghihirap mo pati ang kondisyon mo, gagawin ko. Habang umuusbong ang ating mundo, ay dumarami rin ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang manghusga ng ibang tao. Ayon sa mga sabi-sabi, hindi naman dapat maapektuhan sa panghuhusga ng iba kung tanggap at mahal mo ang sarili mo. Ngunit paano kung mahal mo nga ang sarili mo? Tanggap mo nga kung ano ka. Pero tinatanong mo pa rin kung bakit may mapanuri pa ring mga mata. Bakit hindi ka matrato na para bang normal na tao lamang? Bakit kailangan pang bansagan ng mga pangalan na wala namang katotohanan? Paano kung sa buhay mo dumating sa punto na dahil sa panghuhusga nila, nakalimutan mo kung sino nga ba ang tunay na nagmamahal sa'yo? Paano kung dumating sa punto na tuluyan ka nang nilamon ng pait sa puso at maging ang kaisa-isang tao na tumanggap sa'yo ay hindi mo na matanggap bilang ina? Masisikmura mo kaya itong talikuran? O magagawa mo pa kaya itong pabayaan kung nagsakripisyo ito para lang makamit mo ang pangarap na mamuhay ng normal? Mag-isa na naman akong kumakain sa maliit na bakuran sa aming eskwelahan. Hindi na nga ba ako nasanay? Halos araw-araw kapag may pasok ay ito na ang naging tambayan ko. Magmula noong nagkaisip ako ay nasanay na ako na hindi ako magkakaroon ng kaibigan kailanman upang samahan ako. Paano nga ba ako magkakaroon ng kaibigan kung halos lahat ng tao na aking nakakasalumuha ay pinandidirihan at kinatatakutan ang isang katulad ko? Normal lang naman akong tao pero pinanganak lang na may kondisyon na tinatawag na hypertrichosis. Itong kondisyon na ito ay patungkol sa abnormal na pagtubo ng buhok ko. Hindi lamang sa ulo, kung hindi sa buong katawan. Dahil doon, ay daig ko pa ang isang unggoy dahil sa sobrang daming balahibo, lalo na sa aking mukha. Namana ko kasi ang kondisyon na yon sa aking ina na tulad ko ay pinanganak din na may kondisyon na yon. Tanging ang ina ko lamang ang aking kaibigan dahil walang nagtatangkang makipagkaibigan sa akin. Kahit nga ang tatay ko ay kinamumuhian na kami, na umabot pa sa punto na iniwan kami para sa kabit nito. Sa katunayan, masaya naman ako sa buhay. Tanggap ko ang sarili ko dahil yun ang laging sinasabi sa akin ni nanay na dapat tanggapin at mahalin ang sarili. Kaso hindi ko nga lang minsan maiwasan maisip kung ano kayang pakiramdam na magkaroon ng kaibigan na hindi ako pandidirihan at higit sa lahat, yung kaibigan na aking malalapitan. Nawaglit ang lahat ng aking iniisip nang may umagaw sa aking kinakain. Napasinghap ako sa kanapaangat ng tingin. Nakita ko sa aking harapan si Terence at Ivan. Napatayo ako sa gulat at pakiramdam ko ay manginginig na naman ako sa takot. Mahirap na nga ang pamumuhay ko dahil sa kondisyon ko na ito ay lalo pang pinahirap dahil sa pangungutya ng lahat ng tao
Lalo na nitong tatlo. Ano itong kinakain mo? Laman ng tao? Nagtawanan sila pagkatapos yun sabihin ni Terence. Akmang aagawin ko sana ang aking baunan nang itaas ito ni Terence. Mas matangkad kasi siya sa akin. Kaya kailangan ko pang magtingkayad para lamang maabot ito. Akin na yan! Malapit ng klase ko. Kailangan kong kumain. Ipakain mo na kasi sa aswang na yan ang laman ng tao na baon niya. Sige ka, baka ikaw ang kainin yan. Hala, natatakot ako. Muli na naman silang nagtawanan. Mula rin noong pagkabata ko ay binabansagan na kaming dalawa ng nanay ko na isang aswang. Alam ko naman sa sarili ko na wala akong dugong aswang. Dahil lang sa pagiging ignorante ng mga taong nakapaligid sa amin ay pinagkakamalan na kaming aswang, gayong meron lang naman kaming kondisyon. Ano na naman bang ginawa ko sa inyo? Halos maghapon ay ginawa ko naman ang pinag-uutos ninyo, pati na rin ang mga takdang aralin ninyo. Akong gumagawa. Yung mga sagot sa takdang aralin namin, mali lahat. Napagalitan kami ng guru namin dahil bagsak ang aming mga grado at dahil yun sa'yo. Siguro hindi mo na ayos ang paggawa ng takdang aralin dahil nang biktima ka na naman ng tao kagabi. Palibhasa kasi, ganyan naman ang alam ng mga aswang na tulad nyo ng mama mo. Tama nga ang nanay ko sa inyo, mga mangmang kayo at mamamatay tao. Naihukom ko ang aking kamao at sumama ang tingin ko sa kanila. Lahat ng kanilang sinasabi ay tagos sa aking puso. Sanay naman na ako dahil hindi lang naman sila ang nangungutya sa akin, pero tao lang din naman ako at sobrang apektado ang sensitibo kong puso sa mga pinagsasasabi nila. Iiyak na ang aswang oh. Baka aswangin mo kami mamayang gabi. Pangit ka na nga kahit anyong tao. Ano pa kaya kung maging anyong aswang ka? Sinungaling! Sinadya mo lang talagang maliin ang sagot sa takdang aralin namin para mapagalitan kami. Nanlaki ang aking mata nang ibuhos ni Terence ang aking pagkain. Nagsilaglagan mula sa aking baunan ng pagkain na pinaghirapang lutuin ng aking ina. Nagtawanan sila samantalang napaluhod ako. Hinawakan ko ang karne na halos 2 araw na inipon ni nanay ang pera upang makabili lang nito. Hindi ko man lang nakalahati ang baon ko. Iiyak na yan oh. Umiiyak din pala ang aswang. Nagsitawanan na naman sila. Pilit kong pinipigilan ang luha ko. Gusto ko silang saktan pero anong magagawa ng isang katulad ko? Hindi hamak na mas malakas sila kaysa sa akin. Hoy, tumayo ka nga riyan. Napasinghap na lamang ako at napadaing ng tadyakan ni Terence ang aking mukha. Napahiga ako noon sa sahig dahil sa lakas ng pagkakatadyak niya. Hindi naman ako makahingi ng tulong dahil wala naman ibang dumadaan sa bakuran na ito. Tama na oh. Huwag niyo na akong saktan. Pakiusap. Sinubukan kong tumayo ngunit napadaing na lamang ako at napaubo ng tapakan ni Ivan ang aking dibdib. Malakas akong napasigaw noon nang maramdaman ang bigat niya. Pakiramdam ko nga ay mawawasak ng dibdib ko dahil noong mga oras na yun ay nagdadalaga na rin ako. Mangiyak-ngiyak na tiningnan ko silang tatlo. Dapat lang yan sa isang tulad mo. Masyado ka kasing mayabang eh. Akala mo matatalo mo kami dahil minalian mo ang sagot sa takdang aralin namin? Ginagawa ko naman lahat na makakaya ko upang masagutan yun. Sadyang wala lang talaga akong alam sa pinag-aaralan ninyo. Aba, sasagot ka pa talaga ah. Sinabunutan ni Ivan ang aking ulo. Hinila niya ang aking buhok at pakiramdam ko ay mabubunot na ito sa aking anit. Nanginginig na rin ang aking katawan, dala ng sakit sa aking dibdib at hapdi sa aking mukha dahil sa lakas ng tadyak ni Terence. Sa susunod kasi, ayusin mo yung pinaggagawa namin sa'yo para hindi ka aabot sa ganito, di ba? Bugbugin yan! Wag! Pakiusap, wag! Wala na akong magawa noon nang maramdaman ang suntok ni Ivan sa aking mukha. Sinuntok at sinaktan nila ako na para bang kaidaran at kapwa lalaki rin ako katulad nila. Tinigilan lamang nila ako nang mapansin na nagdurugo na ang aking mukha. Ramdam ko ang hapdi sa aking bibig, pisngi, ilong at mata. Natitikman ko na rin ang dugo na dala ng malakas na pagsuntok nila sa aking ilong.
Akmang uupakan pa sana ako ni Lando nang tumunog na ng malakas ang bell. Nagkatinginan silang tatlo. Time na, tama na yan. Umalis na nga tayo rito. Baka malate pa tayo eh. Paano itong aswang na to? Hayaan mo na lang siya. Aswang naman yan, di ba? Kaya kaya niyang gamutin ang sarili niya. Sa bagay, oo nga naman. Tara na, tol. Muli akong napadaing sa sakit nang tadyakan pa ako muli ni Terence bago tumakbo palayo. Nakahiga ako sa damuhan. Hindi ko magalaw ang aking katawan. Hinang-hina ako dahil sa panggugulpi na ginawa nila. Naramdaman ko na lamang ang unti-unting pagtulo ng luha ko. Napapaisip ako ng mga oras na yun kung hanggang kailan ko dapat tiisin ang ganito. Deserve ko ba na masaktan ng ganito? Ilang minuto ako nakahiga sa damuhan noon bago ko napagpasyahan na bumangon. Sobrang sakit ng aking katawan na dinaig ko pa ang nakipaglaban sa boxing. Pinilit ko ang sarili ko na makatayo. Patuloy ang aking mata sa pag-iyak. Kinuha ko ang aking bag, saka pinunasan ng dugo sa aking ilong at bibig. Ngunit hindi pa rin ito naaalis ang sugat sa aking mukha. Ang tanging naiisip ko lamang noong mga oras na yon ay isumbong sila sa kanilang guro. Ngunit hindi ko alam kung papaniwalaan ba ako, lalo na't ang tatlong yun ay ang mga sikat sa aming paaralan. Mayayaman kasi ang mga magulang nito, kaya naman respetado sila, ngunit batuga naman. Kahit sariling tak ng aralin ay hindi man lang magawa. Pinilit ko ang sarili ko na makatayo. Dala-dala ang aking maliit na bag ay naglakad ako patungo sa principal's office. Pagdating ko sa harap ng pintuan, ay nag-aalangan pa ako. Hindi ko alam kung papaniwalaan ba ako ng principal, lalo na't hindi lang bata ang nangungutya sa akin, pati na rin matatanda. Inipon ko lahat ang aking lakas ng loob bago ako pumasok sa principal's office. Nagulat ako nang makita ko roon ang nanay ni Terence. Hindi niyo naman sinabi na may estudyante pala kayong aswang. Hindi ba kayo natatakot? Paano kung mapahamak ang mga bata dahil sa kanya? Napayuko ako. Hindi ko pa nga naisusumbong ang nais kong sabihin ay nahusgahan na kaagad ako. Oh, Lina, ano bang ginagawa mo rito? Hindi ba may klase ka? Siguro ay naghahanap ng estudyante na kakainin. Mukhang hindi naligtas ang anak ko rito sa eskwelahan na to. Lina? Sinaktan po ako ni Terence at Ivan. Binugbog po nila ako. Aba, sinungaling ka! Natagilid ang aking ulo nang sampalin ako ng nanay ni Terence. Sobrang lakas no na nagsanhi pa ng malakas na tunog. Nagtiim ang aking bagang. Kadiri, nakahawak tuloy ako ng aswang. Mr. Principal, alisin mo nga ang sinungaling na batang yan dito sa harapan namin. Sinisisi pa ang anak ko. Napakabait na bata ng anak ko. Pero totoo po ang sinasabi ko. Sinaktan po nila ako. Lina, umalis ka na. Sir, paniwalaan niyo naman po ako. Bakit ba naman kasi papaniwalaan ng isang kampo ng demonyo? Mga aswang, tulad ng nanay mo! Hindi kami aswang ng nanay ko. Lina, umalis ka na. Pakiusap. Pero Umalis ka na. Wala ka namang sapat na ebidensya para pagbintangan mo ang tatlong yon. hindi pa po ba sapat ang itsura ko ngayon? Tignan niyo po ako. Alay ba namin na ginawa mo pala sa sarili mo? Hindi naman po ako baliw para gawin ito. Hindi ka pa baliw sa lagay na yan, ha? Sa bagay, mana nga naman sa ina. Akmang sasagot pa sana ako nang pigilan ako ng principal. Sinamaan ako nito ng tingin, sakay tinuro ang pintuan. Nanginginig ang aking labi. Pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa mundo kung hindi ang nanay ko lamang. Huminga na lamang ako ng malalim, saka tinignan ng mga nanay ng tatlong lalaking yon. Sinamaan ko sila ng tingin bago ako tumakbo palabas ng opisina. Paglabas ko ay napasandal na lamang ako sa pader. Iyak ako ng iyak sa puntong hindi na ako makahinga. Gusto ko nang umalis sa lugar na yon. Hindi na rin ako ginaganahan na mag-aral pa. Pakiramdam ko noon ay para bang gusto ko na lamang magtago sa mapanghusgang mundo. Nanatili muna ako roon ng ilang minuto bago ako tuluyang kumalma. Imbis na pumasok sa susunod kong klase ay naisipan ko na lamang na umuwi. Alam ko naman na kapag pumasok pa ako ay pangungutya lamang galing sa mga kaklase at guro ko ang maririnig ko.
Hindi ko nga alam kung saan lupalop ng mga bokabularyo nila nakuhang isiping aswang kami ng nanay ko. Hindi naman kami kumakain ng tao. Bukod doon, wala namang bali-balita sa amin na may aswang. Hindi ko nga rin alam kung totoo ba talaga ang nilalang na yon. Hindi na ako sumakay noon sa tricycle. Nilakad ko na lamang galing sa eskwelahan ng bahay namin. Habang naglalakad ay napansin ko ang pinagkakaguluhan sa isang gilid. Nangunot ang aking noo at dala ng pagkamausisa ko ay nilapitan ko ito. Sari-sari mga komento ang aking naririnig. Pero ang mas narinig ko ay ang pangalan ng aking inay. Nakipagsiksikan ako hanggang sa tuluyang makita si nanay. Nakahiga ito sa sahig. Duguan. Katabi nito ang kakanina pinagpuyatan niyang gawin upang ibenta. Mabilis akong lumapit sa kanya. Nakarinig ako ng mga bulong-bulungan pero hindi ko na lamang yun pinansin. Nay! Nay, gumising ka. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakahandusay dito? Nanginginig ang aking kamay habang hinahawakan ng pisngi ni nanay. Pulang-pula ito na tila ba pinagsasampal ng ilang beses. Anak, umuwi ka na pala. Ang aga mo namang makauwi. Nay naman, sagutin mo ko. Bakit pulang-pula ang pisngi mo? Anong nangyari sa inyo? Kahit alam ko na ang dahilan ay nagawa ko pa ring magtanong. Naiinis ako sa nanay ko dahil hindi man lamang siya lumalaban at lalo ring umiinit ang ulo ko dahil pinapanood lamang siya ng mga tao. Wala lamang ito, anak. Pinaglaruan lang ng mga bata. Nay naman! Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Anong wala lang yan? Tignan niyo nga yung mukha ninyo. Pulang-pulang mukha ninyo, Nay. Hayaan mo na, anak. Alam mo naman na hindi ako gumaganti. Kahit mamatay ka na, hindi ka gaganti. Nay naman! Napahilamos ako sa aking mukha. Lalong lumala ang bulong-bulungan sa paligid kaya tinignan ko silang lahat. Tila natakot naman ang mga ito dahil lahat sila ay nagsiatrasan. Hindi man lang kami tinulungan ng nanay ko. Ikaw, anak, anong nangyari sa mukha mo? Matara na. Tumayo na po kayo, Rian. Imbis na sagutin ang tanong ni Mama, ay tinulungan ko na lamang siyang tumayo ngunit muli itong natumba. Sa kabutihang palad ay nasalo ko naman agad siya. Doon ko napansin na namumula ang hita ng aking ina. Para bang pinaso ito ng kung ano. Ma, anong nangyari sa binti ninyo? Binuhusan ng umiinit na uling pero hayaan mo na, anak. Mawawala rin ito. Ma, bakit mo naman hinayaan na lapastanganin ka ng mga tao? Napipilay ka niyan. Diyos ko naman, Ma. Hayaan mo na, anak. Mga bata lang naman sila. Siguro nautusan ng mga magulang. Wala naman tayong ginagawa sa kanila eh. Humagulgol na nga ako. Hindi ko na maibigkas ang aking sasabihin dahil hindi na rin ako makahinga ng maayos. Habang nakahawak sa aking balikat si Mama, ay pinulot ko ang mga kakanin sa sahig sa kanilagay sa lalagyan. Tinulungan ko si Mama na maglakad habang daladala ko ang mga paninda niya. Alam mo naman ang mga tao dito, anak. Ganyan talaga sila kapag nakakakita ng iba sa kanila. Ma, inaapi na tayo. Katanggap-tanggap pa ba yun? Tao rin naman po tayo. Wala tayong magagawa, anak. Hindi nila tayo kayang tanggapin. Mula sa gilid ng aking mata ay nakita ko kung papaano magpunas ng luha si Mama. Hindi lang akong nahihirapan sa sitwasyon namin, kundi pati na rin ang aking ina. Tulad ko, bata pa lamang siya ay kinamumuhian na rin siya ng lahat ng tao sa puntong tinaboy siya ng sarili niyang mga magulang. Ang swerte pa nga ni Mama dahil nagustuhan siya ni Papa. Kaso iniwan siya nung malaman na naman ako ang kondisyon ng aking ina. Hindi ko na lamang sinagot si Mama. Baka kung ano pang lumabas sa bibig ko. Pagdating namin sa aming maliit na bahay, ay agad ko siyang pinaupo sa kahoy naming upuan. Nagtungo ako sa aming kusina, saka kumuha ng bimpo at tabo na may tubig. Muli kong binalikan si Mama. Lumuhod ako sa kanyang harapan, saka dinampian ng kanyang sugat sa hita. Sa susunod, huwag kang pumayag na api-apihin lalo na't mga bata lang sila. Matanda na kayo, dapat nirerespeto nila kayo. Ay, nagmana ka talaga sa tatay mo. Matapang din yun eh.
Huwag na nga natin siya pag-usapan, Ma. Kung nandito siya, may magtatanggol din sana sa atin. Pero wala eh. Iniwan niya tayo. Ay, hayaan mo na, anak. Magkasama naman tayong dalawa eh. Oo nga pala, anong nangyari sa araw mo ngayon? Ganun pa rin, tulad ng dati. Tahimik. Walang gulo. Ano, may naging kaibigan ka na ba? Tinatanong pa ba yan? Siyempre wala. Lagi nila akong sinasabihan na aswang daw ako. Na aswang daw kayo. Nakakainis na rin talaga minsan, May. Wala na akong kakampi. Tanging sarili ko lang. Pasensya ka na, anak. Namana mo pa ang kondisyon ko. Huwag ka nga humingi ng pasensya, Ma. Hindi mo naman kasalanan eh. Sadyang makitid lamang ang utak ng mga tao na nakapaligid sa atin. Natigilan ako sa pagdampi ng bimpo sa hita ni Mama. Nang iangat ni Mama ang aking mukha. Nangunot ang kanyang noo, saka tinitigan ako. Naramdaman ko ang kanyang palad sa aking pisngi, ilong at mata. Anong nangyari riyan, anak? Wala po. Napaaway lang. Nagsumbong ka ba sa teacher mo? Teacher? Hindi po. Wala rin naman po silang magagawa eh. Anak, huwag ka nang umiyak. Nandito lang si Mama palagi. Ako ang magiging kakampi mo sa lahat ng bagay. Hinding-hindi kita iiwanan at ipagtatanggol kita kahit kapalit nito ay sarili ko pang buhay. Alam ko naman po yun, Mama. Para ka namang baliw eh. Ikaw nga ang dapat sinasabihan ko niyan kasi hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo. Sanay na kasi ako, anak. Kapag hindi mo pinatulan, kusa na lang titigil ang mga yan. Kahit na po, Ma, dapat lumalaban ka pa rin. Hindi mo dapat hinahayaan na inaapi ka na lang po ng ganyan. Ikaw ba, anak? Lumalaban ka rin ba? Oo naman po. Bakit naman po hindi ako lalaban? Sinungaling. Napanguso na lamang ako sa sinabi ni Mama. Siya lang talaga ang nakakakilala sa akin. Sa halip na sumagot ay niyakap ko na lamang ang aking ina ng sobrang higpit. Pakiramdam ko ay nawala ang bigat sa aking dibdib. Sa mundong mapanghusga, tanging ang iyong ina lamang ang siyang malalapitan mo. Kapag hinuhusgahan ka nila, anak, huwag mo na lang papakinggan, ha? Isipin mo na lamang na maganda ka. Tanggapin mo ang sarili mo. Magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili kasi ikaw lang ang may kakayanan para gawin yun. Maliwanag ba? Naiintindihan mo bang, Nanay? Basta ipangako niyo rin po sa akin, Nay, na hindi kita makikita na nakahandusay sa sahig at pinagkakaguluhan ng maraming tao. Ipangako niyo po sa akin yan. Oo naman, anak. Pangako. Ilang linggo lang ang lumipas pagkatapos ng insidenteng yon. Hindi pa rin nagbago ang pakikitungo sa amin ng mga tao. Minsan nga ay nagbibingi-bingihan na lamang ako. Nakakasawa rin kasing marinig ang mga bulong-bulungan nila patungkol sa akin at sa aking ina. Sa kabutihang palad ay naging tahimik naman ang aking buhay. Maging si Terence at Ivan ay hindi ko na rin pinapansin. Nilalayaan ko sila hanggang kaya ko dahil ayoko na ulit sila makasalamuha pa. Halos isang linggo rin akong hindi makahinga at nananakitang dibdib dahil sa pagtapak nila sa dibdib ko. Pakiramdam ko nga ay naninibago ang mga taong nasa paligid ko dahil sa aking ikinikilos. Mas mainam na yun kaysa magpadala pa sa mga pang-aapi nila. Isang hapon, inutusan ako ni Mama na bumili ng gatas sa tindahan. Gumagawa na naman kasi siya ng kakanin para maibenta niya. Kahit naman ganun ang itsura namin ay nakakapagbenta pa rin si Mama. Kaso nga lang kailangan ibaba ni Mama ang presyo ng aming paninda at magmakaawa pa sa mga kapitbahay namin para lamang makabenta. Kahit ano naman sabihin ko kay Mama ay hindi pa rin siya nakikinig sa akin. Pagkatapos kong bumili ng gatas ay naglakad-lakad na ako pabalik ng bahay. Nakayuko ako at binibilang ang aking sukli nang hindi ko namalaya na may nakabangga na pala ako. Nagsihulugan ang mga bariyang dala ko sa lupa. Agad ako nataranta at mabilis na pinulot ang mga bariya.
Pagkatapos kong pulutin yun ay napatingin ako sa pares ng sapatos sa aking harapan. Agad na nag-init ang aking ulo. Hindi man lang kasi ako tinulungan pulutin ng mga baryang nahulog. Siya naman ang may kasalanan kasi binangga niya ako. Naiinis akong umayos ng tindig sa katinignan siya. Pero natigilan na lamang ako na makita ko ang kanyang mukha. Hindi siya taga rito. Para bang dayuhan lamang siya. Nagulat ako nang tulungan niya akong tumayo. Hindi ako makapagsalita. Yun kasi ang kauna-unahang beses na ginawan ako ng mabuti. Ayos ka lang ba? Pasensya na, hindi kita nakita agad. Ayos lang ako, salamat. Ikaw bang tinatawag nilang aswang sa baryo? Grabe naman sila. Hindi ka naman mukhang aswang eh. Binabalaan kami ng mga tao rito na mag-ingat daw sa inyo. Aswang ba talaga kayo? Una sa lahat, hindi kami aswang. Huwag ka magpapaniwala sa mga tao na nagsasabi ng ganyan. Mga ignorante lang sila. Sa bagay, ako nga pala si Benjo. Bagong lipat lang kami rito. Nawalan na kasi kami ng bibiktimahin sa bayan namin nun eh. Ano yun? Wala. Gusto ko sanang makipagkaibigan. Ayos lang ba? Seryoso ka ba? Bakit hindi? Nagulat lang ako. Ikaw kasi ang kauna-unahang tao na nakipagkaibigan sa akin. Hayaan mo. Magmula ngayon, kaibigan mo na ako. Siya nga pala. May iwan muna kita ha. May pupuntahan pa ako eh. Nginitian ako ni Benjo bago niya ako nilagpasan. Sinundan ko siya ng tingin. Pakiramdam ko ay maiiyak ako sa tuwa. Hindi ko kasi inaasahan na mayroong makikipagkaibigan sa akin. Umuwi na lamang ako sa bahay na may malaking ngiti sa labi. Pag-uwi ko ay naabutan ko si Mama sa kusina. Pinanood ko lamang siya sa paggawa ng mga kakanin. Nanumbalik sa isipan ko si Benjo. Bagong lipat pa lamang siya ay nilalaso na kaagad ng mga tao ang isipan niya. Ewan ko ba sa mga taong nakapaligid sa amin? Wala naman kaming ginagawa sa kanila pero kung makapanghusga ay daig pang husgado sa korte. Tulala ka yata, anak. Meron bang nangyari? Meron po kasing bagong lipat dyan sa bayan natin, Nay. Nakasalubong ko po kanina. Tapos inalok niya akong maging kaibigan niya. Akalain mo yun? May tao rin sa wakas na nakakaintindi ng kondisyon natin. Abay, narinig ko nga. Sa katunayan, sa harap lang naman ng bahay natin sila lumipat, hindi ba? Saka, totoo ba? Abay, masaya ako para sa'yo, anak. Matagal ko na rin pinagdarasal na magkaroon ka naman ng kaibigan. Sa harap lang po ba natin sila nakatira, Nay? Abay, oo naman. Pwede naman. Kaso, nag-aalangan po ako. Paano kung hindi naman talaga siya totoong kaibigan? Alam niyo na. Hay nako, anak. Huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo ngayon ay meron ka ng kaibigan. May makakasama ka na sa tuwing pupunta ka ng eskwelahan. Bukod dito, may magiging kakampi ka na rin. Pero huwag ka na mag-alala, anak. Napagdaanan ko na rin yan. Sa ngayon, ipakita mo sa kanya na masaya kang maging kaibigan niya. Nagtataka kong tinignan si Mama. Kinuha ni Mama ang isang basket, saka nilagay doon ang ilang kakanin na ginawa niya. O ito, Iha, dalhin mo ito sa kanila. I-welcome mo sila sa lugar natin. Ha? Ayoko nga po. Nakakahiya. Ano ka ba? Palalagpasin mo pa ba ang alok niya? Siya na mismong nagsabi na gusto kanyang maging kaibigan, hindi ba? Natatakot po ako, Ma. Baka naman kasi biro-biro lang po niya yon. Malay mo naman, anak. Nilait ka ba niya nung nakita ka niya? Hindi naman po. Nakita mo na. Ibig sabihin ay meron siyang mabuting puso, kaya sige na. Nasa likod mo lang ang nanay. Ngiting-ngiti si nanay habang nakatingin siya sa akin. Inabot niya sa akin yung basket. Nag-aalangan man ako, kinuha ko pa rin yun. Sigurado po ba kayo rito, Nay? Aba, oo naman, anak. Sige na, balitaan mo ko, ha? Tinanguan ko si Mama. Tinignan ko pa siya ng saglit bago ako nagsimula na maglakad papalabas ng bahay. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa kaba.
Pagtingin ko sa paligid ay napansin ko na sobrang daming tao sa harap ng bahay namin. Sa tingin ko nga ay yun na ang bahay ng lalaking yun. Kinakabahan man ay nagpatuloy pa rin ako. Nakipagsiksikan ako sa mga tao roon hanggang sa makarating ako sa unahan. Natulala ako sa itsura ng babae na aking naabutan. Sobrang ganda at puti nito. Para siyang babaeng hawig ni Benjo. Ilang saglit nga ay lumabas si Benjo sa bahay. Marami ang nagbibigay sa kanila ng pagkain na para ba silang mga sikat na artista. Anong ginagawa mo rito? Layuan mo nga kami! Nagulat ako nang marinig ang boses ni Benjo. Nandidiri siyang nakatingin sa akin, pati na rin ang babae na yun na sa narinig ko ay nagngangalan na Casey. Ina pala niya yun. Hindi ko maintindihan. Mabait naman siya sa akin kanina pero bigla na lang siyang sumungit ngayon. Napalunok ako saka inabot ang basket na puno ng kakanin. Nakarinig ako ng singhap sa aking likuran, pati na rin mga bulong na nagsasabing huwag daw kunin ang binibigay ko. Baka naman balak mo kaming gawing aswang tulad mo, gamit ang pagkain na yan. Hindi. Saka ano bang sinasabi mo? Hindi ba gusto mo akong maging kaibigan? Talaga lang ha? Kinuha ni Benjo ang isang kakanin. Nagliwanag ang aking muka sa pag-aakalang kakainin niya yun, ngunit laking gulat ko nang itinapon niya ito. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko nang apak-apakan niya ang pinaghirapan ni Mama. Tinabig pa niya ang basket na hawak ko kaya nagsihulugan ng mga kakanin. Sa tingin mo ba tatanggap ako ng pagkain galing sa aswang? Hindi naman yan galing sa aswang. Anong tingin mo sa sarili mo? Normal na tao? Tingnan mo nga itsura mo sa salamin. Mukha kang aswang. O baka naman aswang ka talaga, kaso hindi mo lang maitago ang anyo mong yan. Nagsitawanan ang mga tao sa paligid ko. Napayuko ako sa hiya. Umalis ka nga rito sa harapan ko. Mama, maglagay ka nga ng asin palibot sa bahay natin. Baka aswangin tayo ng isa riyan eh. Muli na naman nagsitawanan ang mga tao. Pinulot ko muna ang mga kakanin na ginawa ni Mama, saka ang basket, bago ako naiiyak na umalis doon. Kahit nakapasok na ako sa bahay, ay narinig ko pa rin ang tawanan nila. Lumabas naman si Mama sa kusina. Agad akong lumapit sa kanya, saka niyakap siya. Ikinwento ko sa kanya ang nangyari sa bahay ni Benjo. Pilit naman akong pinapakalma ni Mama pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nasaktan sa sinabing yun ni Benjo. Biru-biru lang pala talaga ang sinabi niya kanina na gusto niya ako maging kaibigan. Naniwala naman ang isang tangang katulad ko. Ilang saglit pa ay napatingin kami ni Mama nang bumukas ang pinto. Nanlaki ang aking mata nang makita ko si Benjo. Lina, pasensya na sa ginawa ko ha. Naroon kasi si Mama eh. Alam mo, gusto ko naman talagang makipagkaibigan sa iyo eh, kaso natatakot ako na baka husgahan ako ng Mama ko. Ganun ba? Ibig sabihin, gusto mo talaga akong maging kaibigan? Oo, pasensya na talaga ha. Gusto kitang maging kaibigan kaso kailangan isikreto lang natin to ha. Sikreto? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong ipagsasabi sa iba na magkaibigan tayong dalawa ha. Hindi naman kita itatanggi. Magsasama naman tayo pero saglit lang. Ayos lang ba? Sige, ayos lang. Pinunasan ko ang aking luha sa kanginitian si Benjo. Nilingon ko si Mama sa aking tabi na kinindatan lamang ako. Magmula noong araw na yon, ay walang araw na hindi ko nilalapitan si Benjo. Lagi kaming magkasama sa eskwelahan tuwing break time. Pero may mga pagkakataon lang na hindi kami nakakasama. Inaamin ko na sobrang saya niyang maging kaibigan. Kapag may umaapi sa akin ay pinagtatanggol niya ako. Pakiramdam ko ay nakakuha ako ng isang kakampi ng biglaan. Kaso nga lamang kapag kaharap namin ang kanyang ina, ay umaakto siya na parabang hindi ako kilala. Nilalait pa niya ako pero humihingi naman siya ng paumanhin kalaunan. Naiintindihan ko naman yun dahil ayaw talaga sa akin ng kanyang ina. Kaya nga madalas ay sa bahay ko lamang kami naglalaro. Sobrang saya namin ni Benjo kapag magkasama kami. Hindi ko maitatanggi na sa bawat araw na kasama ko siya, ay pakiramdam ko ay totoo ko siyang kaibigan.
Kaso nga lamang, dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Ang araw na hindi ko inaasahan na magbabago ang tingin ko sa kanya. Daladala ko ang cupcake na pinag-ipunan ko pang bilhin. Suot ko rin ang pinaglumaan na damit ni Mama. Sa katunayan ay hindi talaga niya ako inimbitahan sa kaarawan niya dahil naroon daw ang kanyang ina. Pero inisip ko na kaibigan niya ako kaya dapat lamang na nandun ako. Aba, napakaganda mo anak ha. Nambola pa kayo. Siyempre po, mana ako sa inyo. At ang saya-saya mo pa ha. Medyo lang po. Nasasabik po kasi akong makitang magiging reaksyon ni Benjo pag nakita niyang dumalaw ako sa kaarawan niya. Ay nako, tiyak na matutuwa yun na makita ang kaibigan niya. Sana nga po, Mama. Sige po, aalis na po ako. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas ng bahay. Nakita ko agad si Benjo, kausap ang ina nito. Hindi ko maiwasang masabik, lalo na't napatingin siya sa akin ngunit saglit lamang yun. Yumuko ako tinignan ang aking damit bago ako lumapit sa kanya. Nagtataka niya akong tinignan samantalang ninitian ko lamang siya. Nangunot ang aking noo nang nakita ko sa kanyang mata ang pandidiri sa akin. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka nga rito, baka makita ka nila. Nawala ang ngiti sa aking labi. Kitang-kita ko kung paano niya ako itinago sa kanyang mga bisita. Hindi ba ako imbitado rito? Kaibigan mo naman ako ah. Napag-usapan na natin to, di ba? May usapan tayo na hindi ka dadalo sa kaarawan ko. Bakit mo ba ako tinatago? Akala ko ba hindi mo ako kinakahiya? Pero bakit parang pakiramdam ko kinakahiya mo talaga ako? Pakiusap, umalis ka na lang. Sagutin mo ako. Hindi ba kaibigan mo ako? Dapat imbitado ako rito. Sige, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Hindi kita kailanman itinuring na kaibigan. Kahit kailan hindi kita tiningnan bilang kaibigan ko. Ginamit lang kita para gumaling ako sa klase. Lalo na't matalino ka. Ginamit lang kita para layuan ako ng mga umaaligid sa akin babae. Anong tingin mo sa sarili mo? Tatanggapin ko bilang kaibigan ko? Mangarap ka na lang. Pinag-uusapan ka pa nga lang namin sa loob kung gaano ka kamangmang at kadesperadang magkaroon ng kaibigan Benjo. Napayuko na lamang ako nang makarinig ng malakas na tawanan. Gusto ko nang kainin ako ng lupa noong mga oras na yon. Grabe, ganito pala ang pakiramdam na maisiwalat ang lahat. Kahit kailan hindi ko pinangarap na magkaroon ng kaibigan na katulad mo. Hindi naman ako aswang, Benjo. Tao lang din naman ako. May kondisyon ako kaya ganito ang itsura ko. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Napasinghap na lamang ako nang tabigin ni Benjo ang cupcake. Mangyak-ngyak na pinanood ko siyang apak-apakan ng cupcake na pinag-ipunan kong bilhin. Ipasok mo ito sa kokote mo ha. Hindi ako kailanman nangarap na maging kaibigan ka. Sa katunayan, lagi kong sinasabi sa mga totoo kong kaibigan kung gaano akong nandidiring kasama ka. Kayong dalawa ng nanay mo. Siguro kung inamin mo sa akin na ikaw ang kumakalat na aswang sa lugar natin ngayon, papaniwalaan ko pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam? May kumakalat na aswang ngayon. At lahat ng tao pati na rin ako. Kayo ang sinisisi. Sino ba naman nga talagang pwedeng mga aswang dito? Kayo lang naman, di ba? Saka isa pa, layuan mo na ako, pwede? Baka mamayang gabi, aswangin mo pa ako . Alam mo, siguro kung wala kang kondisyon na ganyan, matatanggap pa kita . Pero wala . Namana mong kamalasan lang yung ina. At ngayon, katulad ka na rin niya. Nakakadiri, nakakatakot, at higit sa lahat, mas mainam pang itago. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tinulak niya ako saka pumasok sa kanilang bahay. Tinignan ko si Casey. Ngumisi siya sa akin sa nakakatakot na paraan. Nagbigay yun ng kilabot sa aking sarili. Saglit akong tumayo sa harapan ng bahay ni Benjo. Nakatitig lamang ako sa cupcake na nasayang. Mahina akong natawa sa aking sarili. Sabi ko na nga ba, sino nga ba ang tuturing sa akin na magiging tunay na kaibigan? Pakiramdam ko ay nawala lahat ng inipon kong kumpiyansa sa aking sarili. Tulala akong naglakad pauwi sa bahay. Pagpasok ko pa lang, ay nakita ko si Mama na nakangiti akong sinalubong.
Oh, anong nangyari anak? Bakit umiiyak ka? Ma, aswang ba tayo? Anong klaseng tanong yan, Iha? Hindi tayo aswang. Tao tayo. Meron tayong kondisyon, yun nga lang, hindi alam ng karamihan. Kung gayon, bakit aswang po ang tingin nila sa atin, Mama? Anak, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sige na, sabihin mo na sa akin, bakit ka umiiyak? Bakit ba sa lahat ng mamanahin ko sa inyo, yung kondisyon nyo pa? Pwede ko namang manahin ang pagiging normal eh. Kasi meron naman akong papa, di ba? Anak, hindi naman natin madidiktahan kung anong magiging itsura natin. Tumahan ka na. Nandito naman si Mama. Lagi na lang bang ganito, Mama? Buong buhay ko, hinuhusgahan ako. Mula pagkabata ko, tumatak sa isipan ko na mag-iisa lang ako dahil sa ganitong kondisyon ko. Wala ako naging kaibigan dahil dito. Anak, wala namang may gusto sa ating dalawa na magkaganito tayo. Saka, tanggap mo naman ang sarili mo, hindi ba? Akala ko ba ayos lang sa'yo na ganyan ka? Pagod na akong husgahan, Nay. Kahit saan ako magpunta, hinuhusgahan ako. Pagod na akong marinig sa bibig ng mga tao na isa akong aswang. Pero normal lang naman tayo. Pagod na akong sabihin sa sarili ko na ayos lang ang lahat kahit ang totoo, hindi. Sobrang sakit sa pakiramdam na makarinig na aswang ako at aswang ang nanay ko. Dapat katakutan yan. Nakakasawa ang ganun, Ma. Minsan hinihiling ko na lang na sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko. Napasinghap ako nang maramdaman ang malakas na sampal sa akin ni Mama. Patuloy sa pagtulo ang aking luha. Marahil mas nangibabaw ang aking emosyon, kaya hindi ko namalayan ang sinasabi ko. Kahit kailan, hindi ko gusto na makaranas ka ng ganito. Pinagbubuntis pa lang kita. Hinihiling ko na hindi mo mamana ang kondisyon ko. Pinaramdam ko sa iyo ang lahat. Ang pagmamahal, pangangalaga na hindi mo kailanman naranasan sa iyong ama. Sa tingin mo, hindi masakit sa akin na binabansagan tayong aswang dito sa lugar natin? Bago ka pa masaktan, ako ang unang nasasaktan para sa iyo. Ngayon, sasabihin mo na sana hindi na lang ako ang iyong ina. Kung maaari lang ilipat sa akin ang lahat ng paghihirap mo pati ang kondisyon mo, gagawin ko. Tinignan ko lang si Mama noon bago ko siya talikuran. Pumasok ako sa aking kwarto. Isinubsob ko ang aking mukha sa unan upang patuloy sa pag-iyak. Inamin ko na nakonsyensya ako sa mga sinabi ko kay Mama. Nadala ako sa aking emosyon. Masyado akong nasaktan sa sinabi ni Benjo na pati ang aking ina ay nagawan kong pagsalitaan ng masama. Magmula ng araw na yun ay hindi kami nagpansinan ni Mama. Para kaming mga estranghero na nakatira sa isang bubong. Gustuhin ko man humingi ng tawad, pero pinangungunahan ako ng aking hiya. Hindi niya rin naman ako pinapansin at sa tuwing nagkakatinginan kami, ay walang emosyon niya lang akong tinitignan. Inaamin ko na mas na-miss ko ang dating trato ng nanay ko sa akin, pero anong magagawa ko? Ako naman ang may kasalanan kung bakit siya nagkaganoon. Bukod pa ron ay lalong umusbong ang usap-usapan patungkol sa aswang. Hindi ko man yun narinig noon dahil masyado akong nakatutok sa peking pagkakaibigan namin ni Benjo. Pero ngayon ay kahit saan ako pumunta, narinig ko na pinag-uusapan ito. Dahil sa mga pangyayaring yun ay lalong lumala ang panghuhusga sa amin ng mga tao. Umabot pa sa punto na kami ang sinisisi na pumapatay daw sa aming lugar. Isang hapon, pauwi na ako noon galing ng eskwelahan. Naglalakad ako nang mapansin kong muli ang pinagkakaguluhan sa isang gilid ng kalsada. Hindi ko nga sana yon pagtutuunan ng pansin dahil panigurado ay bangkay na naman yon, ngunit nakita ko na may mga tanod na nasa paligid. Nakarinig pa ako na nahuli na raw kung sino ang aswang. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil mukhang mapapaniwala na namin na hindi nga kami aswang ng nanay ko. Lumapit ako roon.
Nagulat pa ako nang gumilid ang mga tao. Pagtingin ko sa lalaking nakahiga sa sahig, ay halos masuka ako sa aking nakita. Nakamulat ang mata nito. Ang bibig ay nakabuka na tila ba nawala na siya ng hininga kakasigaw. Wakwak ang dibdib pero wala nang laman loob doon. Nakahubot-hubad din at kitang-kita ko na wala na ang ari ng lalaki. Umiwas ako ng tingin. Hindi ako makatagal sa nakikita ko. Nagulat na lamang ako na may humawak sa aking braso at paglingon ko ay mga tanod ito. "Bitiwan niyo ang anak ko!" Pagtingin ko kay Mama, ay hawak-hawak na rin pala siya ng mga tanod. Pilit ako nagpupumigla sa mga may hawak sa akin. Ano to? Bitiwan mo ako! Ano ba? Dinakip kayo sa salang pagpatay sa lalaking ito. Kayo ang itinuturong may potensyal na patayin ito. Sa barangay na lang tayo mag-usap-usap. Hindi kami pumatay dyan. May ebidensya ba kayo na kami? Nagkatinginan ng mga tao sa sinabi ko. Nagngingit-ngit ang ngipin ko sa galit. Sumusobra na ang mga taong ito. Hindi ba wala? Wala kayong ebidensya na kami nga. Kaya bitawan niyo ako. Maghanap muna kayo ng ebidensya bago niyo kami hulihin ng nanay ko. Muli kong hinila ang aking braso sa pagkakahawak ng tanod. Binitiwan niya naman ito. Pinuntahan ko si Mama na masama ang tingin sa tanod. Tinulungan ko siyang pulutin ang mga kakanin na tinda niya bago kami umalis doon. Pagtingin ko kay Mama ay ngumiti lamang siya sa akin. "Napakatapang mo, anak. Kanina ka pa ba nila hinuhuli doon?" "Oo, pero nagpupumiglas ako. Pagkatapos ay nakita ka na nila." "Sa susunod kasi, lumaban naman po kayo. Paano kung hindi kita nakita? E di pinagtulungan ka nila doon?" "Hindi naman sa ganun, anak. Ganun yun. Hanggat ganyan ang itsura nyo, sisisihin ka nila sa kahit anong bagay na hindi mo naman ginawa. Dinamay mo pa ako." Nanlaki ang mata ko na mapagtanto ko ang aking sinabi. Pagtingin ko kay Mama ay umiwas siya ng tingin. Saka humiwalay sa akin. Magsasalita pa sana ako pero pinilit ko lamang na manahimik. Nanguna na si Mama na maglakad paalis. Hindi ko na naman napigilan ang talas ng dila ko. Pagdating ko sa bahay ay napansin ko si Benjo na masama ang tingin sa akin. Nagtaka naman ako dahil wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Mas mainam pang sa inyo mapunta ang sisi. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Hindi na ako nakapagsalita pa nang pumasok siya sa loob ng bahay. Napakibit-balikat na lamang ako, saka pumasok na rin sa aming bahay. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa nanay ko, pero tiningnan niya lamang ako saglit bago ako lagpasan upang magtungo sa kanyang silid. Buong maghapon ay hindi na naman kami nagpansinan ni Mama. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili kung bakit hirap na hirap akong kausapin si Mama at humingi ng tawad. Marahil ay napupuno pa rin ng galit at inggit ang puso ko dahil sa naman akong kondisyon sa kanya. Hinayaan ko na lamang si Mama na hindi ako pansinin. Total, mas mainam pa yon kaysa mapagsalitaan ko pa siya ng masama. Pagdating ng gabi, nakatambay ako sa balkonahe ng aming bahay. Nagkakape ako. Hindi kasi ako makatulog ng maayos dahil binabagabag ako ng aking konsensya. Sinasabihan ako ng konsensya ko na puntahan ko na si Mama at humingi ng tawad. Pero yung kabila namang utak ko ay para bang hindi gustong humingi ng tawad. Kahit papaano ay napapakalma ako ng kape na iniinom ko. Habang humihigop ako ng aking kape ay nangunot ang aking noo nang makaramdam ng pagtaas ang aking balahibo. Para ba kasing mayroong nakatingin sa akin. Napatayo ako. Naglakad ng palabas ng bahay at saka tumingin-tingin sa paligid. Baka kasi may masamang taong umaaligid at pagtripan ako. Sobrang tahimik ng paligid. Napatingin ako sa isang lugar na makarinig ako ng boses. Gusto ko man na pumasok sa loob ng bahay namin pero nadadala ako ng kuryosidad sa kung ano man ang naririnig ko. Sa halip na bumalik sa loob ng bahay namin, ay naglakad ako upang sundan kung saan nanggagaling ang boses. Dahil nga masyadong tahimik ang paligid, ay nangingibabaw ang halinghing nila na parabang nasasarapan.
Napahinto ako sa harapan ng bahay nila Benjo. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Huminga muna ako ng malalim bago ako naglakad palapit sa bahay nila. Sumilip ako sa maliit na bintana. Una kong nakita ay ang madilim na paligid. Nakakita ako ng figura ng 2 tao. Nakayuko sila. Nanatili muna ako roon ng isang saglit. Alam kong masama ang manilip, pero pakiramdam ko ay may nililihim si Benjo at Casey. Ilang saglit pa ay nagpailaw sila ng kandila. Doon tuluyan ng laki ang aking mata nang makita ang walang buhay na katawan sa loob ng kanilang bahay. Halos manginig ako nang mapagmasdan ang kanilang mga hitsura. Itim na itim ang kanilang mga balat. Matipuno rin ang pangangatawan dahil na rin sa hubot-hubad sila. Nanlilisik ang kanilang mga pulang mata at may mahahaba at matutulis na ngipin. Kulubot din ang kanilang mga mukha at buhaghag ang kanilang mga buhok. Kahit ganun ang anyo nila ay nakikilala ko pa rin sila. Si Benjo at ang ina nitong si Casey. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Kakaiba silang uri ng aswang. Hindi sila ang tulad ng aswang na alam kong mabalahibo at may mahahabang dila. Nabaling ang tingin ko sa kanilang katawan. Dahil na rin sa kandila na naroroon ay malinaw kong nakita ang laman loob ng tao. Napatingin ako kay Benjo at halos mamutla ako nang mapansin ko na nakatingin rin siya sa akin. Hindi na ako nagtagal pa doon at mabilis na bumalik sa aming bahay. Pagpasok ko sa bahay, ay sinarado ko ang pinto at mga bintana. Kinandado ko rin at hinarangan ang kahoy namin na upuan. Malakas ang tibok ng aking puso. Aswang si Benjo at si Casey. At paniguradong sila ang pumapatay sa mga tao sa lugar namin. Oh, anong nangyayari sa'yo, Iha? Bakit parang namumutla ka ata? Nanlalaki ang aking mata na tinitignan si Mama. Niyakap ko siya. Ramdam ko ang aking panginginig. Ma, si Benjo po at si Casey, Ma. Mga aswang sila. Ano? Nakita ko po sila. Maiitim ang kanilang mga balat. Mababangis silang tignan. Nanlilisik po ang kanilang mga mata. At mahahaba at matutulis din ang kanilang mga ngipin at kuko. Nakakatakot po silang tignan, Ma. Kulubot ang kanilang mukha. At sabog-sabog din ang kanilang mga buhok. Hindi siya makapaniwala nung una. Pero nung makita ang paraan ng aking panginginig, ay napaniwala ko si Mama. Niyakap niya na lamang ako at pilit pinapakalma. Pakiramdam ko ay nasa panganib ang buhay ko. Napatingin ako kay Mama nang magsalita siya. Balisa ang kanyang mukha at halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Anak, mapanganib ang uri ng aswang na nakita mo. Sila ay mga bongo. Isa silang uri ng aswang na alagad ng sinaunang Diyos na si Aswang. Malakas sila. Mapanganib. Nakita ka ba nila? Ha? Si Benjo po. Nakita po niya ako, Ma. Kung malakas sila at mapanganib, ibig sabihin, nasa panganib ang buhay ko. Nalaman kong sekreto nila. At baka ako nang puntiriyahin. Natatakot ako sa bongo. Sa aswang. Ma, anong gagawin ko? Sabihin niyo. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Bakit kasi pumunta ka pa roon? Hindi biro ang kinakalaban natin. Sinaunang aswang sila. Malakas sila. Hamak na tao lamang tayo. Ma, ano pong gagawin ko? Natatakot ako. Ayoko pa pong mamatay. Shh! Kumalma ka, anak. Kumalma ka, anak. Hinaplos ni Mama ang aking ulo. Napabuntong hininga na lamang ako hanggang sa makatulog na rin ako. Kinabukasan, nagising ako sa ingay sa labas ng aming bahay. Pumupungas pa ang aking mata na lumabas. Nagulat ako na makita roon ang mga kabarangay namin. Nasa harapan, si Benjo at Casey. Kapwa sila nakangisi. Nilapitan ko si Mama. Balisa ang itsura niya. Ma, ano pong nangyayari?
Sinabihan ni Benjo at Casey sa mga tao rito na tayo raw ang mga aswang. Sinusugod at pinapalayas nila tayo, anak. Ano? Pero hindi ba't sila ang aswang? Mga bongo sila, ma! Napahilamos ako sa aking mukha. Tiningnan ko ang mga taong bayan na galit na nakatingin sa amin. Umalis na kayo rito! Mga salot sa bayan! Naikuyom ko ang aking kamao sa sinabi ni Benjo. Nililipat niya sa amin ang kasalanan nila. Akmang magsasalita na sana ako nang pigilan ako ni Mama. Inilingan niya ako pero inis ko siyang tinitingnan. Hindi dapat kami nagpapaapi, lalo na sa kasalanan na sinisisi nila sa amin. Hindi kami aswang. Nakita ko sa aking dalawang mata. Si Benjo at si Casey, sila ang tunay na aswang. Mga bongo sila. Natahimik sila. Akala ko ipapaniwalaan nila ako, ngunit tumawa lamang ang mga taong bayan. Kami? Mga bongo? Paano mo nasabi yan? Sa tingin mo sa ating dalawa, sinong mas paniniwala ang bongo? Sa itsura nyo palang nakakatakot na. Nakita ko kayo. Kinakain niyo ang isang bangkay. Kagabi, pumunta ako sa bahay ninyo at nakita ko kung paano niyo kainin ng lalaking walang buhay. Narinig niyo yun? Pumunta siya sa bahay namin para siguro magmanman at aswangin kami. Tapos ngayon binabaliktad nila kami? Sa tingin niyo ba aswang kami, ha? Sa itsura naming ito? Totoo ang sinasabi ko. Aswang sila. Paniwalaan niyo naman ako. Umiiyak na nga ang bongo. Kung ako sa inyo, umalis na kayo sa bayan namin. At lumipat na kayo ng pugad. Sa iba na lang kayo maghasik ng lagim, hindi rito! Lumapit sa akin si Benjo. Nanlilisik ang kanyang mga mata na tinignan ako. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa'yo. Ginamit lang kita para maitago ang totoo naming anyo. Nang sa ganun sa inyo matunto ng sisi ng pagiging aswang. Ang galing ng plano ko, di ba? Walang iya ka! Magsasalita pa sana ako nang hilahin ako ni Mama papasok sa loob ng aming bahay. Sinara niya ang pinto sa kaniyakap ako. Hindi ko mapigilan ang maiyak. Walang iya siya! Ginamit niya tayo para tayong sisihin bilang aswang. Bakit ba hindi nila ako paniwalaan, Ma? Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi tayo aswang. Anak, nalaso na ni Benjo at Casey ang mga taong bayan. Wala na tayong magagawa roon. Gaya nga ng sabi ko, mahirap kalabanin ang mga aswang. Bakit ganun? Susuko na lang ba tayo, Ma? Magpapapi na lang ba tayo palagi? Hindi nga tayo mga aswang. Sila ang aswang. Sila dapat ang nakararanas ng pang-api, hindi tayo. Napahilamos na lamang ako sa aking mukha. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay pati ang utak at puso ko ay susuko na noong mga panahong yon. Wala tayong magagawa, anak. Mas paniniwalaan pa rin nila sila Benjo at si Casey. Noong araw na yon ay hindi kami lumabas sa aming bahay. Nakasara lamang ang aming mga bintana at pinto. Kapag kasi lumabas kami ay paniguradong nakaabang ang mga kabarangay namin upang saktan kami. Wala akong magagawa kundi sundin ang aking ina. Wala man lang nagtatanggol sa amin at tanging kaming dalawa lamang ang magkakampi. Kung sakaling wala kaming kondisyon ni Mama, matatanggap kaya kami ng mga tao? Makatatanggap pa rin ba kami ng pangungutya? Makararanas pa rin ba kami ng panghuhusga? Napatingin ako kay Mama na nilalagyan ng asin ang aming bintana at pinto. Hinahampas pa ito sa hangin ni Mama sa katatawa na parabang pinapagaan ang aking loob. Anak, huwag kang malulungkot, ha? Ayos lang yan. Kung sakaling sugurin tayo ng aswang, anak, meron tayong panlaban. Nakikita mo to? Gusto ko pa rin na malinis ang pangalan natin, Nay. Gusto ko po na mamuhay tayo ng marangal. Yung walang panghuhusga. Yung hindi tayo tinatawag na aswang. Paano naman natin magagawa yon, anak? Hindi nga tayo pinapaniwalaan ng taong bayan. Yun na nga po, Ma. Bakit hindi sila maniwala sa atin?
Dahil ba sa kondisyon natin? Dahil ganitong itsura natin? Nakakainis lang po. Kung nandito lang sana si Papa, siguro meron tayong kakampi ngayon. Sapat na tayong dalawa lang ang magkakampi, anak. Huwag mo nang iisipin ang taong wala rito. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Tinignan ko si Mama. Ngumiti ako sa kaniyakap na lamang siya. Magmula ng araw na yon, ay hindi kami lumabas ng bahay ni Mama. Gabi-gabi ay nakakarinig ako ng mga katok sa pinto at bintana, pati na rin ang tawanan sa labas ng bahay namin. Narinig ko ang boses ni Benjo na tinatawag ako upang lumabas, pero mahigpit akong niyayakap ni Mama at sinasabing huwag gawin yun. Lumabas ka na riyan! Oh, ang akala ko ba sabi mo bongo kami? Halika rito! Tingnan mo kami ngayon! Umalis ka na! Tigilan mo na kami! Ngayon pa na alam mo na ang sikreto namin? Ano bang kailangan ninyo? Nasiraan nyo na kami! Ano pa? Kailangan namin? Ano pa, edi ang katawan ninyo? Hindi namin kayo titigilan hanggat hindi kayo namamatay! Lalong humigpit ang pagkakayakap ko kay Mama nang marinig ang yapag sa aming bubong. Naririnig ko pa rin ang kanilang pagtawa na nasisiyahan sa kanilang ginagawa. Hindi ko maiwasan na maiyak. Ako na naman ang naglagay sa amin sa ganitong sitwasyon. Ma, natatakot po ako. Hindi nila tayo titigilan hanggat hindi nila tayo napapatay, Ma. Napagdesisyonan ko na. Kung hindi nila tayo titigilan, kailangan malinis natin ang ating pangalan. Kailangan natin silang ilantad sa buong sambayanan. Ma, sigurado na po ba kayo? Hindi ba itong gusto mo, anak? Malinis ang pangalan natin? Hindi tayo bongo. Hindi tayo katulad nila. Bukas na bukas din, ilalantad natin sila. Hindi na lamang ako nagsalita pa. Naisip ko na lamang na kung malakas ang loob ni Mama, kailangan ko ring tatagan ang aking loob. Kinabukasan, wala kaming ginawa ni Mama kundi planuhin ang paglalantad sa dalawang bongo. Alam namin na mapanganib ang aming gagawin, pero yun na lamang ang tanging paraan upang malinis ang aming pangalan at mailigtas ang aming buhay. Dala-dala namin halos lahat ng pangontra sa aswang na alam namin. Bandang 5:00 ng hapon ay sinimula na namin ni Mama ang aming plano. Isa-isa kaming pumunta sa bawat bahay na naroroon upang ayain sila mamayang 3:00 ng hating gabi. Inaamin ko na hindi naging madali ang pag-aya namin. Yung iba ay tinatawanan lamang kami at yung iba naman ay sinasaraduhan pa kami ng pinto. Ngunit ang tanging napapayag lamang sa kanila ay ang aminin sa kanila ang binibintang nila sa amin. Bukas, bandang 3:00 ng madaling araw, masasaksihan ninyo ang pagbabago ng aming anyo. Gaya ng inaasahan, naniwala nga ang taong bayan. Masakit man para sa akin na yun ang dapat gamitin, pero tinanggap ko na lamang dahil yun tanging paraan upang maisakatuparan ang aming plano. Pagdating ng hating gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, hindi ko inaasahan na sobrang daming tao sa labas ng aming bahay. May mga daladala silang apoy na parabang handa na kaming salakayin. Yung iba ay may daladala ring patalim. May mga sumisigaw pa nga ng mga salitang, "Palayasin ang salot! Palayasin ang aswang!" Ma, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Oo anak, sigurado na ako. Doon ko napansin na may daladalang patalim at buntot pagi si Mama. Tinignan niya lamang ako ng buong tapang. Tumango naman ako. Tara na po, linisin na natin ang pangalan natin. Lumabas kami ng bahay ni Mama at hindi ko inaasahan ang nanlilisik na mata ni Benjo at Casey habang nakatingin sa amin. Nasa pinakaunahan sila habang nasa likuran ng mga kapitbahay namin. Ngumisi si Benjo. Nanlilisik pa rin ang kanyang mga pulang mata habang nakatingin sa akin. Ano itong pinaplano mo, Lina?
Masyado ka na bang tanga para isuko ang sarili mo sa mga taong ito? Ikaw ang susuko. Pagkatapos kong sabihin yon, ay kinuha kong patalim sa aking bulsa. Saka sinugatan ang aking sariling kamay. Narinig kong pagsinghap ng mga tao. Nilapit ko ito kay Benjo at Casey. Kitang-kita ko kung paano sila napalunok sa aking ginawa. Alam kong katangahan ang aking ginawa, pero yun na lamang ang natatanging paraan. Sa tingin mo ba madadala mo ako sa ginagawa mong yan? Hindi mo yata masyado pang kilala kung anong kinakalaban mo, Lina! Lalo kong piniga ang aking sugat, dahilan upang bumuhos ang dugo mula rito. Napangiwi ako. Napalalim kasi ang pagsugat ko sa aking kamay. Tumabi naman sa akin si Mama at tulad ko, sinugatan niya ang sariling palad. Nagkatinginan kami ni Mama, saka tumango sa isa't isa bago ilapit ang aming dugo sa kanila upang maamoy nila ang halimuyak ng dugo ng tao. Masama ang tingin sa amin ni Benjo at Casey. Ilang saglit pa ay tumawa ng malakas si Benjo. Napasinghap na lamang ako nang mismong sa harapan ko ay nagbago sila ng anyo. Pati na rin ang mga tao na naroroon ay nagulat sa kanilang nakita. Umatras kaming dalawa ni Mama. Ilang saglit pa ay nakarinig na lamang ako ng sigawan sa paligid. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano hulihin ng bongo ang mga taong nanunood lamang kanina. Nakakarinig ako ng sigaw ng paghingi ng tulong at sigaw ng sakit na dala ng pagbaon ng matatalim na kuko sa kanilang mga dibdib. Nakita ko na paparating ang mga tanod. Agad kaming tumakbo ni Mama nang talunan kami ni Benjo. Sa kabutihang palad ay naiwasan namin ito. Sobrang bilis nilang gumalaw na parang sa bawat galaw nila ay sumasama sila sa hangin. Tumakbo na tayo, bilis! Nagsitakbuhan din naman kaming lahat. Hindi ko na malaya na sa halip na pumasok sa loob ng bahay ay tumakbo kami papalabas. Rinig ko pa rin ang sigawan sa aming likuran at nang lumingon ako ay nanlaki na lamang ang aking mata nang makita si Benjo na hinahabol kami. Para siyang aso sa sobrang bilis. Naglalaway siya at kitang-kita ko pa ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay naabutan nito ang isang tanod. Napahinto ako sa pagtakbo pero nahila ako ni Mama. Anak, huwag kang hihinto. Hayaan na natin sila. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo hanggang sa hindi ko inaasahan na may bubuhat sa akin. Nanlaki ang aking mata nang makita na buhat-buhat na ako ng isang tanod. Inilapit niya ako sa bongo na para bang isang alay. Pakiusap, siya na lang ang kainin mo! Hayaan mo na kami! Nanginginig ako sa takot. Hindi ako makagalaw sa aking pwesto. Bago pa man ako mahawakan ni Benjo ay kinagat ko sa kamay ang tanod saka tumalon pababa bago tumakbo papalapit kay Mama. Pagtingin ko sa kamay ng bongo ay napasinghap na lamang ako nang bumaon nito sa dibdib ng isang tanod. Napatakip ako ng bibig dahil pakiramdam ko ay hindi ko nakakayanin ang aking nakikita. Pinilit kong sarili kong makatayo pero nararamdaman ko ang kamay ni Benjo sa aking braso. Pilit akong nagpupumiglas at nagmamakaawa na tulungan ako pero tumakbo na sila papalayo maliban lamang kay Mama. Ma! Tulungan mo ako, Ma! Tawa pa rin ang tawa ang bongo. Panigurado ako na may kontrol siya sa pagiging aswang niya dahil nagagawa niya pang umisi na para bang pinaglalaruan si Mama. Nagulat na lamang ako nang tumakbo si Mama papalapit sa amin. Hinampas niya ng buntot pagi sa katawan ng aswang dahil doon ay nakalaya ako. Tumakbo ako papalayo ngunit natigilan ako nang makita si Mama. Hinawi ng aswang kanyang matutulis na kuko kay Mama. Natamaan ito ang tagiliran ni Mama at kitang-kita ko ang pagbuhos ng dugo mula rito. Akmang lalapit pa sana ako nang maramdaman na may humawak sa akin. Pagtingin ko ay mga tanod na ito. Pakawalan niyo ako! Tulungan natin si Mama! Pakiusap! Tulungan natin siya! Umiiyak na ako at nagmamakaawa pero para silang mga bingi na walang narinig. Akala ko ay manghihina na si Mama dahil sa kalmot ng aswang. Pero muling hinampas ni Mama ng buntot pagi ang aswang. Nagdulot ito ng malalim na sugat sa katawan ni Benjo. Akmang sasakmanin sana ni Benjo si Mama pero nakaiwas ang Mama ko.
Muli niyang hinampas si Benjo ng buntot pagi sa malalim na sugat nito, dahilan upang lalo itong mabuka. Maririnig ang malakas na sigaw ni Benjo. Hindi ako makahinga habang pinapanood na makipaglaban si Mama. Kitang-kita ko kung paano na siya namumutla, pero patuloy pa rin si Mama sa paghampas ng buntot pagi sa malalim na sugat ni Benjo. Halos makahinga ako ng maluwag nang bumagsak si Benjo sa lapag. Sa huling galaw ay nakita ko kung paano bumaon ang patalim na dala ni Mama sa ulo ni Benjo bago siya bumagsak. Akala ko ay ayos na ang lahat. Akala ko ay tapos na. Ngunit gano'n na lamang ang tinis ng aking sigaw nang makita si Casey na umatake sa likod ni Mama. Agad na nakaiwas si Mama at dahil nga nakapatong si Mama sa katawan ni Benjo, ay tumama ang matutulis na kuko ni Casey sa sariling katawan ng anak. Nanghihina na ang aking ina, pero kinuha niya pa rin ang buntot pagi at hinampas ito kay Casey. Kitang-kita ko kung paano sumama ang tingin ni Casey sa nanay ko. Ma, tulungan niyo ang mama ko. Huwag kayong manood dyan. Tulungan niyo siya. Kumuha kayo ng asin. Pakiusap. Nagmamakaawa na ako sa mga taong nanonood pero halos mawalan na ako ng pag-asa nang magsipasukan sila sa kanilang mga bahay. Mahigpit pa rin akong hawak ng tanod. Iyak lamang ako ng iyak habang mahinang nagdadasal na sana ay mailigtas ang aking nanay. Ilang saglit pa ay narinig kong malakas na sigaw ni Mama. Tumilapon siya mismo sa aking harapan. Ma, tara na. Umalis na tayo rito, Ma. Nanginginig na ang aking boses. Umangat ng tingin si Mama. Nginitian niya ako na para bang ayos lang ang lahat. Nakita ko na lalapitan na siya ni Casey. Akmang hihilahin ko na sana siya, ngunit hinila ako ng tanod papaalis. Akala ko ay mababaon ng matulis na kuko sa dibdib ni Mama pero mabilis ang naging pag-iwas niya. Pinilit ni Mama na makatayo at muling hinampas dito ang buntot pagi. Tumama ito sa noo ng aswang na naging dahilan upang mapasigaw ito ng malakas. Maliksi na tumakbo si Casey. Napapikit na lamang ako. Hindi ko na kasi kayang panoorin pa. Ngunit napamulat ako nang marinig ang malakas na sigaw ni Casey. Kitang-kita ko kung paano sabuyan ng asin ng mga tao si Casey. Nakita ko pa na sinabuyan siya ng holy water. Nang hihina man kinuha ni Mama ang patalim na nakabaon sa ulo ni Benjo. At nang matumba si Casey ay tinakbo ito ni Mama saka sinaksak sa ulo. Ngunit halos umalingaw-ngaw ang aking sigaw nang makitang pagbaon ng kuko ng aswang sa dibdib ng aking ina. Pakawalan niyo ako! Mama! Hindi ko na malayan na unti-unti na palang lumalabas ang araw. Bumalik sa dating anyo ang dalawang bongo. Agad silang pinagtulungan ng mga tao habang nanghihina na nakahiga sila sa lapag. Ilang saglit pa ay kitang-kita ko kung paano nasunog ang mga bongo. Saka lamang ako pinakawala ng mga tanod nang maging abo na ang mga ito. Tinakbo ko si Mama. Nakamulat siya pero wala na itong buhay. Malakas na lamang akong sumigaw habang yakap-yakap ko ang aking ina. Kitang-kita ko ang awa ng mga tao sa aking paligid. Ma, bakit mo ako iniwan? Sino na lang ang kasama ko? Wala na akong pamilya. Wala na akong kaibigan. Wala na akong kakampi. Ikaw na nga lang ang kasama ko tapos iiwan mo pa ako. Niyugyug ko ang aking ina. Pilit siyang ginigising kahit sobrang imposible lang mangyari yon. Napatingin ako sa kanyang mga mata na nakamulat. Ipinikit ko ito. Umaasa akong imumulat niya pero halos mabiyak ang puso ko dahil tuluyan na nga itong hindi namulat. Patuloy sa pagragasa ng luha ang aking mga mata. Wala na ang aking kakampi, ang aking kaagapay sa buhay. Ma, naalala mo ba yung pangako mo sa akin na hindi ka na magpapakita na nakahandusay sa sahig? Mama, sinira mo yun. Pero okay lang eh. Okay lang kung mababangon pa kita pero hindi eh. Tuluyan ka nang humandusay sa lupa. Hindi ka na makakatayo pa.
Naramdaman ko na lamang ang pagyakap sa akin ng isang babae. Pero inis ko itong itinabig. Sinamaan ko sila ng tingin. Imbis na takot ang makita ko ay awang nasilayan ko sa kanilang mga mata. Kung noon ay kinakatakutan nila kami sa pagiging aswang, ngayon ay halos nais na nila akong yakapin dahil sa awa. Noong araw na yun, ay tulala lamang ako sa bahay. Hinayaan ko lamang ang aming mga kabarangay na asikasuhin ang libing ng aking ina. Hindi ko na kasi pinaburol si Mama dahil lalo lamang akong masasaktan kapag nakikita siyang nasa loob ng kabaong. Napatingin ako sa pintuan nang pumasok ang isang tanod. Walang emosyon ko siyang tinignan. Hindi ka ba pupunta sa libing ng mama mo? Marami ng tao ang naroroon. Ikaw na lang ang wala. Kayo nga ang dapat na tinatanong ko. Bakit dumalo kayo sa libing ng nanay ko? Hindi ba kinamumuhian niyo kami? Kasi aswang kami. Pues, ang aswang na sinasabi niyo ay niligtas tayong lahat. Sana ay mapatawad mo kami, Lina. Nagsisisi kami sa nagawa namin sa inyo. Kaya nakikiramay kami at handa kaming tulungan ka para… Bakit ngayon pa? Bakit noon hindi kayo naniwala sa amin? Bakit nung sumugod kayo sa bahay namin at sinabi ko na aswang si Benjo at Casey, hindi kayo naniwala? Hinintay niyo pang mamatay ang nanay ko. Hinintay niyo pa na mawalan ako ng ina. Lina. Ano? Sa tingin niyo ba yung awa niyo maibabalik ang buhay ng ina ko? Hindi. Hindi nun maibabalik ang buhay ng mama ko. Wala akong kakampi ngayon. Siya na lang ang kakampi ko. Dapat tumakbo na lang siya kasama natin eh. Dapat hinayaan niyo na lang ako mamatay sa mga aswang na yun. Pero anong ginawa niya? Niligtas niya tayong lahat kahit puro pangungot siya ang narinig niya sa bayan na to. Umalis ka na. Susunod ako. Hindi na nagsalita pa ang tanod. Umalis ito ng bahay. Nagtungo ako sa loob ng kwarto ni Mama. Isasama ko sa kanyang libing ang kanyang mga ari-arian. Habang nilalagay ang mga damit ni Mama sa bag, ay napansin ko ang isang kwaderno sa kanyang kabinet. Nangunot ang aking noo sa kakinuha ito. Sa unang pahina, makikita ang litrato namin ng buo kong pamilya. Ako, si nanay at si tatay. Bawat lipat ko sa pahina ay hindi ko namamalayan na naiiyak na naman ako. Lahat yun ay litrato ko mula pagkabata. May mga nakasulat pa na petsa at araw sa ibaba. Napunta ako sa pinakahulihan ng pahina. Nabasa ko ang sulat ni Mama na halatang kakasulat niya pa lamang. Nag-aaway kami ng anak ko ngayon. Nahihirapan ako at nasasaktan sa tuwing nakikita siyang nagkakaganoon. Hindi ko kinakaya ang bawat luha sa kanyang mga mata. Sa tuwing hinuhusgahan siya, sa tuwing sinasabihan siya na isa siyang aswang, pakiramdam ko ay doble-doble ang sakit noon para sa akin. Nais ko man kunin ang sakit ng lahat na nararamdaman ng aking anak. Alam kong hindi ko yun magagawa. Dapat kasi ay ako na lamang ang nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Dapat ay ako na lamang at hindi na naman na pa ito ng aking anak. Pero sanay na ako. Sanay na ako sa mga panghuhusga at panlilibak nila. Pero siya, hindi pa. Mahal ko siya at kahit buong buhay ko ay kaya kong ialay para sa aking anak. Namalayan ko na lamang na humahagulgol na ako. Sobrang sakit sa dibdib ang nabasa kong iyon. Hindi man lamang ako nakahingi ng tawad kay Mama patungkol sa naging away namin. Kung pwede lamang ibalik ang mga oras, sana hindi ko na lamang siya inaway noon. Sana naging matapang na lang ako at hindi nagpadala sa emosyon. Pero gaya nga ng sabi ng iba, nasa huli nga ang pagsisisi. Saka lang malalaman ang halaga ng isang tao kapag tuluyan na itong nawala. Nilagay ko rin ang kwadernong yun sa bag ko at naglakad palabas ng bahay. Pagpunta ko sa sementeryo ay sobrang dami ng tao. Bawat madadaanan ko ay binibigyan ako ng awa at sinasabi pang handang magbigay ng tulong. Yung iba ay nagpapasalamat at pakiramdam ko kahit ng mga sandaling yun ay tinuturing na nila ako na isang normal na tao. Kung buhay pa sana si Mama, naranasan niya rin sana ito. Paniguradong lalo siyang masisiyahan dahil sa naging trato ng mga tao sa akin. Tulala ko lamang tinignan ang pagbaba ng kabaong sa hukay. Sa loob noon ay ang aking ina na mahimbing nang natutulog at hindi na magigising pa. Mamahinga ka na, Mama.
Kaya ko na po ito. Bantayan mo ko palagi, ha? Mahal na mahal kita. Patawarin mo rin ako sa sinabi ko sa inyo, Ma. Hindi ko po yun sinasadya. Hinulog ko ang puting rosas sa kabaong, pati na rin ang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Muli kong naramdaman ang pagtulo ng aking luha. Hanggang sa tuluyang mailibing si Mama, ay nakatayo lamang ako roon. Wala na ang ibang tao pero naandun pa rin ako. Lumuhod ako sa harapan ng libingan ni Mama. Ano na nga lang ba ang gagawin ko? Makakaya ko pa kayang mamuhay nang wala ang aking ina? Sana nga ay makayanan ko pa dahil sa katunayan, hindi ko na alam kung paano ang magpatuloy. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos ng insidenteng yon. Isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Pumunta si Papa sa amin at inampun ako. Ang mga opisyalis ng barangay pala ang naghanap sa tatay ko para kunin ako. Siyempre, galit ako sa kanya sa pag-iwan niya sa akin pero kalaunan ay natanggap ko na lamang na masaya na ako sa piling niya. Pinaramdam kasi sa akin ni Papa na isa akong normal na tao. Yung tipong walang kondisyon, walang sakit. Hindi rin ako nakarinig sa kanya ng anumang panghuhusga kahit sa kanyang bagong pamilya. Ganun pa man, hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking mama. Kahit nasa piling na ako ni Papa ay halos 3 beses sa isang buwan kung bisitahin ko si Mama sa kanyang puntod. Lumipat na kasi ako ng tirahan, malayo sa bayan na yon. Pero bago yon ay humingi muna sa akin ng tawad ang aking mga kababayan doon. Tinanggap ko na rin naman at nagpatawad ako dahil alam kong yon ang kagustuhan ni Mama. Ayaw niyang nagtatanim ako ng galit. Dahil nakakasira yon sa aking isip, mas mainam ang magpatawad at ipaubaya na lamang ang lahat sa Panginoon. Dala ng aking karanasan, naging ilap ako sa mga tao. Nakakarinig pa naman ako ng mga pangangutya pero binabaliwala ko na lamang yun. Inaalala ko na lamang na kung hindi dahil sa aking ina, siguro hindi ako buhay ngayon. Kung hindi dahil kay Mama, siguradong ako ang namatay sa kamay ng aswang. Tinupad nga ni Mama ang sinulat niya sa kwaderno. Lahat nga ay kaya niyang gawin para sa akin. Gayunpaman, kaakibat nito ay sakit para sa akin. Pero alam ko na proud siya sa akin. Sa paglipas ng mga taon, natutunan kong buuin muli ang aking sarili. Nakipaghalubilo akong muli sa mga tao at nakahanap ng kaibigan, pero hindi naman yun lahat ay totoo. May mga mapagpanggap pa rin na ginagamit lamang ako. Kung sa bagay, sa mundo nga naman natin na punong-puno ng panghuhusga, hinanakit at inggit, hindi natin mapagkakatiwalaan ang tao na nakakausap natin. Hindi porket masayang kasama ang isang tao ay mapagkakatiwalaan na ito. Ang tanging pinagkakatiwalaan ko lamang ay ang sarili ko at ang puong may kapal. Pati na rin ang aking pamilya na itinuturing, pero wala pa ring lalamang sa pagmamahal ng aking ina na kahit hinuhusgahan na ako ng lahat-lahat, nariyan pa rin siya sa tabi ko. Hindi ko man siya literal na kasama. Alam ko naman na binabantayan niya ako at nasa tabi ko lamang siya.